Good morning guys, kasabong Luzon Visip na sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Nandito naman ako sa isang kaparte ng lagay ng manok ko ngayon, magbigay og kunting tips sample prueba sa inyo tungkol sa kaalaman ng manok. Bago ang lahat kasabong, magpasalamat muna ko sa inyong lahat sa aking mga nag-support sa aking mga content sa aking channel, sa aking mga videos tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Thank you sa inyo, lalong-lalo na sa aking mga baguhan na nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat. Ito pala yung hindi ko napatagalin pa. Ito siyang hawak ko nga manok ngayon. Ito siya babae. Ito materialist pa rin. Ito ang mga unang anak ito, pinag-champion din. At saka yung personal naglaban, pinag-champion ko rin mga anak nito. Ito siya linyada ng pinag-process ko ang sweeter at saka dumang. Ang ama nito bully, ang ina nito sweeter. Yan, may idea kayo, napunggalan din yung kabila. Alam mo ba, ito ang ginagawa ko mismo. Tulad nito, nangingitlog siya ngayon. Kung halimbawa tatama ang sipon, isa kababae natin naman na nangingitlog, ang ginagawa ko kasi yan, pinagpaliban ko muna ang paggamot. Di ko siya sinusubuan ng antibiotic para panglunas sa sipon niya, sakit. Alam mo kung bakit? Kung susubuan kasi natin gamot ang isa kainahing nangingitlog, ang ilabas niya, i-produce niya mga itlog niyan, karamihan wala ng similya kasi nakainom siya ng antibiotic. Yan ang pinaka na mawala ang similya. Kaya ang ginagawa ko, ipagpaliban ko muna. Halimbawa may sinipon, ito walang sipon ito, halimbawa lang, ipagpaliban ko yun. Kung dudamin ang itlog niya, pwede kang i-incubate sa ko na siya susubuan ng gamot sa sipon, antibiotic. Yan ang pinaka-importante dyan. Lalong-lalo kayong mga baguhan pa lang. Kasi kung ang inahin nyo nangingitlog, tapos di nyo alam na yan palang proseso niyan, mawadag similya, subuan nyo ngayon. Tapos ang mga itlog yan, ipunin nyo, tapos ipaikibit. Huwag kayong umasa na maraming kalabasan na magiging sisi sa mga itlog. Karamihan yan sira, walang pamilya, mahina ang kapit sa mga itlog dahil nakainom ang inahin ng antibiotic. Kung mayroon mang nagpisa niyan, yung mga unang itlog lang niya. Pero yung initlog niya na, nasubuan nyo na ng antibiotic, yung gamot sa sipon, karamihan niya walang similya, pinagdaanan ko na yan. Kaya ang pinaka-importante dito sa pag-alagang manok, kapag ating mga inahin ng habang nangingitlog, sabay tinamaan ng sipon, ipagpaliban muna natin. Kung interesado tayo, kailanganin natin itlog na ipa-incubate. Yan ang totoo niyan. Ngayon kung hindi man, okay lang yun. Susubuan natin gamot sa habang nangingitlog, kasi hindi man natin gagamitin ang itlog niya, hindi man natin ipapa-incubate. Ganun lang kasimple yan. Sana mayroon kayong matutunan dito sa tungkol sa kaalaman ko. Sarili ko itong opinion, pinagdaanan mo, kaalaman ko yan, na-experience ko yan. Kasi dito na ako nung matanda sa lahi. Yan ang tinuturo ko sa inyo dito. Lagi kong sinasabi sa inyong mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking followers, na sa aking channel, sa aking YouTube Kaliyaw Kasabong TV, na lahat na nalalaman ko sa pag-alaga ng bata ako hanggang sa edad ko ngayon. Hindi ako tumigil sa pag-alaga ng manok. Unti-unti kong ituturo sa inyo para sa inyo itong mga baguhan lang. Kasi ang mga datihan nag-alaga ng manok, kabisado na nila yan dahil pinagdaanan na din nila yan. Pero kayong mga baguhan pa lang, parang malaman nyo, ibinahagi ko sa inyo, pinabot ko sa inyo bawat isa ka mga baguhang magsasabong dito sa aking mga content kung paano ang tamang proseso para ang ating ginagastos hindi tayo lugi. Kasi napainom natin, katulad nito halimbawa ng sinipon, nangingitlog, sinubuan natin gamot, ipa-incubate natin ang nilalabas niya mga itlog, ipunin natin, binabayaran natin sa incubator, loging-logi tayo niyan kasi walang similya. Yan, totoo yan. Kung magkaroon magsimilya yan, karamihan may mga mahina ang tawag dito, resistensya sa pagkasisiw, kasi nakainom nga o antibiotic gamot ang nanay nila, yung inahin nila. Dito sa pagmamanok,
sundan lang natin ang tama talagang proseso dito. Kayong mga baguhan pa lang, pinakaswerte nyo ngayon dahil dito sa kadami na namin gumagawa ng channel YouTube, dami na namin dito na nagtuturo kung paano mapamaraan. Kanya-kanya ang turo namin pamaraan kasi kanya-kanya din ang pamaraan namin kung paano namin alagaan ang aming mga manok na hinligtas sa mga sakit-sakit. Paano lunasan, kanya-kanya. Ang sa akin naman rin, sarili ko yung pinagdaanan, sarili kong na-experience sa pag-alaga kong manok din, iyan din ang ituturo ko sa inyo, ibahagi sa inyo. Hindi ko kaya nga dadayain din kung anong ang kaalaman kung mayroon ako, iyan lang din ang ituturo ko sa inyo para sa inyong maguguhan. Kaya tayong gumawa ko ng channel para sa inyo itong mga baguhan pa lang na ang aking pinagdaanan hindi na maulit, hindi nyo na magpagdaanan. Yan ang maliwanag dyan. Kasi kawawa yung mga baguhan pa lang tulad sa akin dati na pagdaanan ko kay seminar ako sa pag-alaga ng manok kasi daming nasayang sa una kong bata pa akong nagbibreed ng manok dahil kulang pa ang sapat na kaalaman ko bago ako nagpapalahi ng manok. Kaya ang daming nasasayang tulad nun yung sinasabi ko sa inyo, kahit sinipon dati ang inahin ko, sinusubuan ko lang gamot, kaya ang daming wala similya, kunti lang ang magiging sisiyo. Yan, katotohanan yan. Kaya mga baguhan pa lang, kung magustuhan itong mga content ko, please pakishare para naman sa diyan na paraan, sa paraan lang na pakishare sa aking mga videos dito sa aking mga content, sa aking channel, sa aking TV, mapanood sa mga kaibigan natin, sa ating kababayan na kapwa mahilig mag-alaga ng manok ng sabong, parang makatulong sa dito lang na bagay ginagawa ko to. Hindi ko pinaaral ang pang sarili ko lang, ang aking mga tinuturuan magiging kalaban ko bandang huli wala sa akin yun, natural lang sa sabong yan. Ano lang ito, tawag nito export lang ito na sabong. Ang manok lang ang magkalaban pero tayong nagmamay-ari, magkaibigan lang tayo. Ganun ang laro sa sabong. Kaya ito ang pinahiligan ko nga industriya sa labanan sa manok kasi kahit kaming magkaibigan pwede lang na maglaban-laban, lalo na kung derby at kanan yan. Kaya kung ano man yung naituro ko dito sa inyo, nasa inyo na yan. Kung paniwalaan nyo, walang mawala naman sa inyo, wala naman ding mawala sa akin kung hindi kayo maniwala kasi ito ginagawa ko mismo sa pang personal kong mga pag-alaga ng mga manok ko, mga pagpalahi ko, na personal ko ring mga panglaban na minsan nagbinta din ako pero sa nakakilala sa akin sa kumukuhag manok sa akin, karamihan din pinanalo ang mga laban, pinag-champion pa nila ang unang mga anak nito. Hanggang dito muna ako kasabong, bukas ulit naman. Sana huwag niyong pagsawaan ang aking mga content. Maraming salamat sa inyo. Bukas ulit, abangan nyo, iba naman topic ipaliwanag ko sa inyo. Hanggang dito lang ako, tingnan natin ko sa inyong lahat sa nag-support sa akin. Bye bye.